Happy New Year po mga kababayan. Sana po naging maayos po ang New Year po ninyo mga kababayan. At syempre Happy New Year din po sa kabilang panig po ng mundo na magdiriwang din po ng New Year mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Kamusta po mga kababayan? Si Kamanong po nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Magumpisa na po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin at balik tanaw po natin yung nagawa po at approval at trust rating ng dating Pangulong Duterte sa loob ng 3 taon. At syempre po, ano naman po ang achievement at approval at trust rating naman po na tinatawag ng kanyang ate na si Senadora Amy Marcos na si Bongit at tinatawag na bangag. Pakinggan po natin at tingnan po natin yung mga mabubuting nagawa, lalo-lalo po ang mga, kasi po pagka po kasi nire-rate ka ng Pilipino, ibig sabihin nagugustuhan ang trabaho mo. Kaya nga po may rating, may approval, hindi po ba? Dahil karamihan pa po ng mga survey company, di po ba? Meron po malalaking issue pa yan. Dahil nga raw po, nasusuhulan pa raw po yan umano, mga kababayan. Umpisahan na po natin, mga kababayan. Ibalik tanaw po natin. Nagulat at Gandang gabi po, narito na nagbabagang balita sa oras na ito. 8 sa bawat 10 Pilipino ang kontento sa trabaho ni Pangulong Rodrigo Duterte. Base po sa pinakahuling survey ng SWS na sinagawa nitong nagdaang Disyembre, 82% ng mga Pinoy ang nagsabing nasisiyahan sila sa performance ng presidente. 10% lamang ang hindi kontento habang 8% ang undecided. At dahil po dito, umakyat sa bagong record na Excellent Plus 72 ang net satisfaction rating ng Pangulo. Mas mataas ito ng 7 puntos kaysa sa nakuha niyang Very Good Plus 65 noong September 2019. Lumabas din po sa survey na inaasahan ng 5 sa bawat 10 Pilipino. Umulusok sa -3 ang net trust rating o tiwala ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos base po sa pinakahuling survey ng SWS. Tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Ang paliwanag ng kumpanyang nagkomisyon sa survey sa pagtutok ni Darlene Cai. Sumadsad sa -3 ang net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos base sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS nitong Nobyembre. Mas mababa yan sa +7 net trust rating noong Setyembre at sa +18 noong Hunyo. Bagamat may 38% na may malaking tiwala sa Pangulo, nahila yan ng 41% na may maliit na tiwala sa kanya. Ay isinagawa noong November 24 to 30. Yan po mga tambay. At sa katotohanan po, hindi lang naman po SWS ang naglabas, pati po ang Okta. Hindi po ba? Puro po sadsad at negative, mga kababayan. Never po naging negative ang approval at trust rating po ni dating Pangulong Duterte. Hindi lang po sa loob ng 3 taon, 6 na taon. Dahil po nagustuhan po ng Pilipino ang kanyang po mga pinagagawa, ang kanyang mga pangako ay halos po natupad, mga kababayan. Hindi po katulad ngayon. Puro po anomalya, mga kababayan. At pakinggan po natin si dating Pangulong Duterte kung ano po nagawa niya sa pamilya na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. Pakinggan po natin ang dating Pangulo. Hindi nga kami sigurado kung yun. Tinanong kami if you would allow the burial of Marcos. Ay sabi ko yes. Yung tatlo sabi nila hindi. So nung panahon na ako tapos gusto na ilibing si Marcos, pinalibing ko. Look, yun yung yung promise ko. Kaya kung ayaw ninyo yun, hindi sana ninyo ako binoto. Anong klase ito? As President, kayong mga taga-human rights, I build a country. Hindi ako police. I look after my country. Paski ganito lang ako, I love the Philippines. I love the Philippines and I love... Di ba sabi ko sa kampanya, why am I here? I am here because I love my country and I love the people of Philippines and especially the beautiful Filipina.
Kung nandito yung anak kong babae, ang gagalit ko. Titindig yun. Totoo, si Inday. Titindig yan. Harap-harapan. Maldita yan. And nobody was mentioning about Mindanao. Taga Mindanao kami. Kung nagbubumbahan doon dito sa Pilipinas, nauuna kami. Simbahan, airport, Pantalan. So, I'm extra scared ako noon. Kung walang tao na magtutok. Yan lang ang promises ko. Yung mga durugista, do not destroy the future of the Philippines. Tinanong kami if you would allow the burial of Marcos. Ay, sabi ko, yes. Yung tatlo, sabi nila hindi. So, nung panahon na ako, tapos gusto na ilibing si Marcos. Yan po mga tambay, nakita nyo po ang nagawa ni dating Pangulo, hindi lang po sa ating bansa, pati po sa pamilya nila, mga kababayan, sa pamilya Marcos. At balik tanaw din po natin si Percy Lapid, mga tambay. Ito naman po ang sinasabi ni Percy Lapid sa pamilya po ng nakaupo ngayon, mga kababayan. Pakinggan po natin at sinasabi nga, isa ba ito sa dahilan kaya po si Percy Lapid ay pinagpahinga? Hindi po natin alam, mga kababayan. Pakinggan po natin si Percy Lapid. Gusto mo bang magkaroon? Ikaw ay nag-imprenta ng lagpas. Dinoble nila eh. Matagal ko nang alam yan. Pinagkukwentuhan nga namin yan eh, nung ibang mga leader ng loyalist eh, nung araw eh. Sabi, luko-luko rin ito si Marcos talaga eh. Nung araw, gimprenta ng pera. Wala namang katumbas na ginto, mga kaibigan. Mahaba itong kanyang sulat. Mga kaibigan, marami siyang binabanggit dito. Pero tayo'y kakapusin sa oras eh. Nagkaroon din daw siya ng experience sa mga abuso ni Bongbong Marcos Jr. Nung kahit siya'y mas may edad ng konti kay Narcos. Not only once, hindi lang isang beses, siyang nakaranas na hindi makapasok sa mga kainan. Kumain sa isang restaurant, dahil si Bongbong at ang kanyang barkada nasa loob at ayaw nilang magkaroon ng ibang tao. Di ba nung araw sinabi ko na matapobre si Marcos, sila, yung magkakapatid na yan. Matapobre yan, akala ba ninyo totoo yan? Fake yan, mga kaibigan. Yan, nandidiri yan sa mga loyalist, baka hindi nyo alam. Kaya nung tumakbong senador yan walang loyalist group na kinausap yan. Katunayan, si Vic Millora, yung presidente ng KBL na pumanaw na rin, attorney yun. Naging governor ng Pangasinan yun. Sa panahon ni Marcos, inappoint na governor. Yun mga kaibigan, tinanggal nila si Bongbong Marcos that time. Nung unang kumandidatong senador yan na natalo. Tinanggal nila yan maging pala nung second na pagtakbo niya. Yung pangalawa, tinanggal nila sa KBL. Mga kaibigan, sapagkat sumama si Narcos sa Nationalista Party ni Villar. Kaya nagalit sa kanya yung mga matatanda. Ikaw ay nag-imprenta ng lagpas. Dinoble nila eh. Yan po. Ayon po kay Percy Lapid, mga matapobre daw po yan. At grabe daw po ang ginawa niya. Nag-imprenta po ng sobra-sobrang pera ang kanyang ama na wala naman daw po itong ginto na basihan, mga tambay. Pera. Di po ba ang pera natin ay binabase po sa dami ng ginto ng bansa, mga kababayan. At mga walang ya daw po, mga kababayan, ang mga magkakapatid na yan. Matapobre daw po, ayon kay Percy Lapid. Kaya nga po ang tanong natin sino kaya nagpatsugi kay Percy Lapid? Si Bantag po kaya talaga, mga kababayan? At ito naman po ang sagot po ng Malacanang, matambay. Ibalik tanaw po natin dito po sa hair follicle test, mga kababayan. Yung hamon po naman ni Amy Marcos. Meron 2 million pesos. Ang simple lang ng sagot, Auntie Claire, yes or no lang, dami mo pa paliwanag.
And a quick follow-up lang po, is it the right time to for PBBM to do a hair follicle test? Kasi kanina po may post po si Senator Amy Marcos, sabi niya kakasa siya doon sa TNA test, basta kakasa din sa hair follicle test si PBBM. Same station. Yes, Net 25. Yes. Ulitin natin. Uulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. Sunod na tanong mula kay Cresilyn Catarong, SMNI. Good afternoon, Yusek. Sa tingin po, regarding po rin po sa allegations ni Senator Amy, sa tingin po ng Malacanang ay gaano kalaki yung epekto ng mga aligasyong ito sa kredibilidad at imahe ng administrasyon po sa international community? Muli, international community, alam natin sila ay nag-a-assess, nag-i-evaluate gamit ang tamang data, gamit ang tamang facts. So, ang maaari lang mabudol ng mga ito ay yung mga taong hindi nag-iisip o yung mga taong isa lang ang adhikain, gibain ang gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. Yusek, another po, kamusta po yung suporta ng uniform personnel po sa administrasyon matapos yung itong mabigat na aligasyon po ni Senator Amy? Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Amy. Walang basihan. Kwentong walang kwenta. Kwentong kutsero. So bakit magkakaroon ng pag-aalala ang mga miyembro ng AFP? Wala, hindi dapat seryosohin ang mga aligasyon ni Senator Amy. Isa lamang itong ingay. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Tuesday New, DZBB. Hi, Yusek. Ano po ba ang plano ni Pangulong Marcos dito kay DepEd Secretary Sani Angara? Kasi at one point nabanggit din po ang pangalan ni Secretary Angara na di umano kasama doon sa mga nakinabang sa kickback sa flood control projects. Na magsasubmit din po ba si Senator Angara ng resignation letter if ever tatanggapin ba ni Presidente? It's just a hypothetical question. Hindi po natin masasabi. Dahil kung ang paniwala naman po ni Secretary Angara ay siya'y malinis at walang dapat na ikabahala, hindi niya kailangang mag-submit ng resignation. Another one, ma'am. Mayroon na pong mga impormasyon na si DepEd Undersecretary Trig V. Olivar ay nakasama rin pong napangalanan dito sa flood control mess. Nag-submit na raw po ng courtesy resignation. Natanggap na po ba ito ng OP or OES? Yan po mga tambay. Nakita nyo naman po. Mas paniniwalaan po natin si Castro, si Yusek Castro, kaysa po kay Senadora Amy Marcos. At syempre po, lahat po na sinasabi ng Malacanang ay puro katotohanan po sa kanila. At ang maniniwala daw po kay Senadora Amy Marcos, mga kabayan, ay mga hindi po nag-iisip. At gusto lang daw po pabagsakin ang amo niya, mga kabayan. At lagi daw pong gumagamit ng PACS ang naniniwala po sa kanila. Ano pong PACS ang gagamitin kung hindi ka naman nagpapatest ng buhok? At ganito naman po mga tambay, ang ginagawa naman po nila sa kaperahan po sa ating buwis at sa mga inuutang nila. Ganito naman po ang paano naman po sila mag-budget ng pondo at galing po sa ating mga buwis. Ang gobyerno po ng Binagoongang Pilipinas. Ganito po sila mag-budget, mga kababayan. Kahanga-hanga. Paglilinaw lang. Yung NEP for 2025 budget, pinag-uusapan natin ha. Nung lumanding sa amin yung NEP at ginawa naming gabyan, ang pondo ng DPWH is 898 billion. Tama? Nung umalis sa amin ang DPWH budget, pinasa namin sa Senado, GAB2, 825 billion. Tama? In short, nung umalis sa amin ang DPWH budget,
nabawasan namin ito ng 73.7 billion. Correct? Pero matapos po pumunta sa Senado at pumunta sa BICAM, tama po ba? Pag-alis sa amin sa House of Rep, 825 billion. Pero nung inapprove, after nung Senate at BICAM, ang naging budget ninyo ay 1.13 trillion. Tumaas ang budget ninyo ng almost 289 billion pesos. Tama? Nangyari yan sa BICAM. That's on the record. That's on the record. Well, di naman natin may pagkakaila eh. So, ang malinaw dito, ang insertions o paglobo o pagsingit nangyari sa BICAM. Po mga tambay, nakita nyo naman po, ilan lang po yan sa mga pinagagawa po nila mga kabayan nung sila po ang nanunungkulan na sa ating bansa, ang binagoongang Pilipinas. Nakita nyo po ang pagkakaiba. Si dating Pangulong Duterte, naglingkod po ng 6 na taon sa atin, ay puro po positive ang ibinigay sa mga Pilipino. Mga Pilipino po. Majority ng mga Pilipino, mga kabayan, ay nagustuhan po ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga po ang kanyang approval at trust rating ay never pong naging negative. Kaya nga po sabi ng ating mga kababayan, magiging positive din naman daw po si Bonget. Kasi po negative po siya ngayon eh. Puro negative po yung kanyang approval at trust rating eh. Magiging positive din daw po si Bonget at tinatawag ng bangag na kanyang ate kung ito daw po ay magpapa-hair follicle pulburontes. Positive daw po. Magiging positive daw po ang resulta o mga kababayan. Yan po ang pinag-uusapan po at pinagtatawanan sa social media mga kababayan. Yan po mga kababayan ang nangyari po at napakarami pa po yan. Ilan-ilan lang po yung binalik tanaw po natin mga kababayan. Ito pong 2025. At sana po ito pong pagpasok ng taon, 2026 po mga kababayan, ay sana po ay mabago na po ang ating bansa. Lalong-lalo po ang mga pinaggagawa po nila sa ating bansa. Lalong-lalo po sa ating kaperahan at sa pamumulitika. At lalong-lalo po makakuha na po sana ng katarungan ang ginawa po nilang mga pagnanakaw sa atin. At lalong-lalo po ang katarungan na ginawa nila sa napakagaling na presidente na nagdaan sa ating panahon, si dating Pangulong Duterte, ay mabigyan na po sana ng hustisya ang pinagagawa po sa kanya, mga kababayan. Maraming salamat po mga tambay. Happy New Year po. At sana po lagi po kayong nasa maayos at mapayapang kalagayan. At God bless po mga kababayan. Happy New Year po. Mabuhay po kayo mga kababayan. Thank you po. Bye-bye.